ayun, sobrang thankful ako dahil nandito na ulit tayo ngayon sa tahanan natin dito sa Kalikasan. Siyempre gusto ko lang rin magpasalamat sa inyo dahil hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo para suportahan ang Yoma ninyo. Food trip sa nature, ano? Ganda! Napakasarap talaga ng sariwang hangin. Ayan, magandang umaga sa inyo mula dito sa Alfonso Castañeda. Para sa mga hindi nga pala nakakaalam, ang Alfonso Castañeda ay bahagi ng lalawigan ng Nueva Vizcaya. Isa itong munisipalidad sa Hilagang Luzon na kilala sa tahimik na pamumuhay, likas na yaman at mayamang kultura. Kaya kapag nabanggit ang Alfonso Castañeda, tandaan, ito ay mahalagang bahagi ng Nueva Vizcaya. Kahapon pa nga pala tayo nandito, kaso ay medyo gabi na kasi tayo nakarating. Kaya ayun, namahinga lang ako dun sa bahay ng tita ko. At nakapagdesisyon nga ako na ngayon na lang natin sisimulan yung ating unang video na gagawin ngayong taon na to. At syempre, ngayong araw ay may papakilala ako sa inyo na makakasama na natin madalas sa mga biyahe na gagawin natin. At ayan na nga si Isla, yung bagong sasakyan natin na gagamitin sa pagbabiyahe na ginagawa natin. Tara, let's, para makapaglibot-libot na tayo dito. At ayun nga, nang ma-enjoy na natin itong lugar ng Alfonso Castañeda. Ayun, mag-seatbelt lang tayo para safe. Ayun, medyo naninibago pa ako dito sa sasakyan natin. Dahil nga, syempre, nasanay tayo nung nakaraan sa manual. Kaya ngayon, nung nag-automatic tayo ay medyo naninibago lang naman ako, pero mas komportable naman tayo sa ginagawa natin na pagbabiyahe. Kahit na medyo malayo ang maging biyahe natin, kahit papaano ay hindi tayo masyadong mangangalay. Dahil alam niyo naman, pag kayo ay naka-manual na sasakyan, cambio, tapos clutch, medyo masakit sa katawan, lalo sa ginagawa natin na ganito, nagta-travel tayo kung saan-saan. Pag tayo ay naka-manual, medyo masakit talaga. At syempre nga, ay medyo nagkakaedad na tayo. Kaya siguro nararamdaman ko yung mga ganon sa katawan natin. Saka nga nung nakaraan ay naoperahan tayo. Kaya nung bumiyahe nga tayo, nung nakaraan sa Dingalan, pag uwi natin sa bahay, ay sumakit talaga ng gusto yung opera natin. Kaya nga, ayun, nakapag-desisyon ako na magpalit na tayo ng automatic. Saka kaya rin tayo nagbiyahe ngayon ay para matesting natin yung lakas ng sasakyan natin. Ito nga palang bagong sasakyan natin ay Avanza 2025 model. Dahil panigurado yung mga ilan sa inyo na kamame natin ay magtatanong kung ano yung sasakyan natin na gagamitin ngayon sa mga biyahe natin. Bil na tayo ng ating kanin. Hello po, magandang araw po sa inyo. At ito nga pala yung madalas na binibila natin ng pagkain dito sa Alfonso Castañeda. Ate, pwede ba akong makabili ng kanin lang? Okay, take out ko na lang yung kanin, ate. O sige ate, yun si ate natin dito. Hello ka ate. Sila yung mga kapamilya natin dito. Manghingi na lang tayo ng tubig na inumin natin mamaya para pagdating nga natin dun sa pupuntahan natin ay all goods na. Ito na yung kanin. Ate, thank you ulit dito sa kanin at sa tubig. Hindi tayo pinagbayad ni ate, mamaya na lang daw. Tatakbuhan ko na sila ate. Tara, let's. Ayun, no? Ang ganda ng panahon ngayon dito at maaraw. Nakikisama sa atin ngayon. Kaya panigurado ay mag-enjoy tayo sa ating magiging biyahe. Ayun, iayos ko lang yung camera natin para all goods na ulit tayong dumaldal sa ating biyahe. Ayan. Tara, let's! Ang dami kong daldal, ano? Nakakamiss kasi talaga na
magsasalita ka ng ganito pag ikaw ay nagbablog? Ano, parang nagkukwento ka lang ba ng mga nangyayari sa biyahe mo? Pinapakita mo lang yung mga magagandang lugar na napupuntahan mo. Tapos syempre, yung mga tao nga na nakakasalamuha natin at nagiging kapamilya na rin natin sa mga lugar na nabibisita natin. Ayun, mag-seatbelt muna tayo para tayo ay safe. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never show. Sobrang solid, men. Tingnan nyo naman yung magandang view dito sa dinadaanan natin. Talagang panalong panalo. Hanap lang tayo ng pwede nating paghintuan dito. Tapos tumambay tayo saglit doon para mas makita natin ang malapitan. Yan, tingnan nyo naman yung mga puno dito. Buhay na buhay, ano? Sakto, dahil nga umulan kagabi. Kaya ganyan, parang bago na naman yung mga puno dito sa kabundukan. Sa tingin ko ay pwede naman tayong huminto na dito. Ayan, dito muna tayo tumambay-tambay. Tingnan natin kung ano yung mga makikita natin sa paligid. Ayan, ayaw matanggal ng ating seatbelt. Ayan, ang ganda talaga ng mga lugar din dito sa Alfonso Castañeda, no? Madalas ay nadadaanan lang nga kasi yung lugar na to. Kaya hindi masyadong na-explore. Kaya talaga tayo ay ulit-ulit nating bibisitahin to. Dahil nga, ayan, kung mapapansin nyo naman, sobrang ganda ng mga tanawin dito sa paligid. Ayan, medyo makulimlim na dito sa dinadaanan natin ngayon. Sana lang ay medyo makisama sa atin yung panahon at hayaan muna tayo na mag-enjoy dun sa spot na pupuntahan natin para kahit pa paano naman ay makapag-relax tayo. At halos ilang minuto na nga lang pala ay makakarating na tayo sa ating unang destinasyon. At nandito na nga tayo sa spot na pupuntahan natin. At dito nga lang pala yan sa Galintuha Falls. Nung nakaraan ay bumisita na rin tayo dito. Siguro mga 2 taon na ang nakalipas. Kaya ngayon ay naisipan ko na balikan natin para kahit papano ay makita natin kung ano ba yung pagbabago sa lugar na to. Pero isa lang yung alam ko na maganda pa rin itong falls na to sa Galintuha. Barangay yung Galintuha nga pala dito sa Alfonso Castañeda. Tama ba ako, bro? Yes po. Oh, ayun pala yung mga kasama natin dito. Ayun, mga nahihiya eh. Ano, nandito kayo nung pumunta ako nung nakaraan, di ba? O, ano pangalan mo ulit, bro? Jan po. Ayun, si Jan. Tapos ikaw, bro? Gisterly po. Gisterly. Mga nahihiya eh, bro. Hello sa'yo. Ano pangalan mo? Oh, Jeriel. Ayun, sila yung mga kasama natin ngayon. At solo ko ata itong lugar ngayon, di ba? Opo, kaya lang po. Oh, tayo lang pala yung nandito ngayon, kaya mas may enjoy natin ang gusto. Sayang lang, wala sila ate. Yung mga dating mga nakasama natin dito, yung mga palatawa din at masiyahin. Sila yung mga tita nyo ba sila? Ate po. Ah, ate. Ayun, sayang. Ah, mga kapatid mo sila. Oh, ayun, sayang wala sila. And shoutout na lang sa inyo, mga ate. Pag napanood nyo to, ay mag-comment na lang kayo. Pero babalik ako dito para makabanding ko ulit sila. Ako ipapasok na muna dito sa inyong falls. O, sige. Bye-bye, bro. Ayan, tara, maglakad-lakad na tayo dito. Ayun pala, may mga live vest po pala dito. Pagka kayo ay bibisita dito at hindi naman kayo masyadong magaling lumangoy, ay pwede naman kayong mag-rent nung life vest na yun. Sa pagkakaalala ko, parang 50 pesos lang ata yan. Unli nyo na magagamit yung mga life vest na yan. Ayun, medyo nagugutom na ako. Dahil halos 1 na pala. Tara, hanap lang tayo ng may spota natin dito. Ayan, solid dito, men. Solong-solo natin yung magandang spot na nabisita natin ngayon. Saka maganda kasi dito ngayon ay tahimik. Alam mo naman, pagka walang tao yung isang lugar, yun talaga yung gusto ko na pinupuntahan. Saka kadalasan nga ay weekdays tayo bumibisita sa mga ganitong lugar para mas ma-enjoy natin. At ayun na nga yung falls. Ang ganda!
Iniisip ko kung saan tayo pupwesto eh. Medyo mainit sa park na to. Sa tingin ko dun sa may parting dulo na yon ay pwede tayong tumambay. Ayan, dun sa part na yon ay lakarin na lang natin. Sana lang ay hindi tayo madulas. Magdadahan-dahan na lang tayo, ano? Baka mamaya ito ang unang dulas natin ngayong 2026, pero wag naman sana. Ayun, medyo nanghihina na kasi ako dahil nga nagugutom na rin ako. Kaya, ayun, magdahan-dahan na lang tayo. Sobrang lamig, panigurado. Nung tubig dito ay nang sinasabi ko parang yelo. Woo! Nisip ko kung makakaligo ba tayo dito o magtatampisaw na lang tayo. Dahil parang may yelo talaga yung tubig. Ayan na nga. Woo! All goods. All goods. Kahit pa paano ay nabubuhay yung pagkatao natin sa sobrang lamig ng tubig. And dito na lang tayo pumuesto para may lilim. Saan ba tayo dadaan? Dito na lang. Yeah. Ang sarap talaga sa tenga nung tunog nung tubig. Ayun, sobrang lawak ko. Kahit doon pwede kayong pumuesto. At pwede rin kayong pumuesto dito. Tapos yung part na yan ay pwede kayong umakyat papunta dun sa isang falls na medyo malaki. Pero tayo ay dito na lang muna tayo tatambay dahil nga nagugutom na ako. Kakain muna tayo. Dito na lang muna tayo magtambay-tambay. Saka medyo safe kasi yung gamit natin dito sa park na to. Para yung mga bag natin ay pwede nating ilapag na lang muna dito. Sana lang talaga eh wag umulan. Para makapaglibot-libot tayo dito sa ating pwesto. Ay, lalabas ko lang yung ating kakainin. At gutom na talaga ako. Alam niyo, simula nung naoperahan ako, parang every 4 hours ata, nakakaramdam ako ng gutom. Kaya dapat talaga palagi ako may baon na pagkain eh. Para kahit saan tayo mapunta, ay may nakaredy na ba. Ayan, mangkok lang naman ang kailangan natin dahil nga kanina, bumili lang naman tayo ng ating kanin. Tapos, ayan, ito yung kanin natin kanina. Tapos, ito nga pala yung baon natin na pagkain galing sa Bonnie Ab. And isa to sa mga paborito kong binabaon pagka tayo ay nasa biyahe dahil ano to, isaw ng manok. Mamaya ay papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nito. Saka kung gaano kasarap to, panigurado ay matatakam kayo. Pagka nga pala gusto nyo mag-order nitong gourmet chicken isaw, ay ilalagay ko na lang sa description natin para doon kayo makaka-order nitong napakasarap na isaw ng manok. Buksan na natin yung ating kanin. Nararamdaman ko talaga ng gutom. Parang merong pumipiga sa tiyan ko. And buti na nga lang ay meron tayong baon. Ayun yung mga kalat nga pala natin. Pagka nasa ganitong lugar tayo, ay talagang inuuwi ko. Pagka kayo ay bibisita rin sa mga ganitong lugar, sa nature, ay siguraduhin nyo na yung mga kalat nyo ay iuwi nyo. At huwag kayong mag-iiwan ng mga kung ano-anong dumi dahil makakasira yun sa ganda ng kalikasan natin. Nakakatakam talaga yung amoy pa lang. Saktong-sakto to sa ating kumakalam na sikmura. And first bite. Food trip sa nature, ano? Sobrang sarap talaga ng lasa ng isaw na to. Kahit talaga sa mga simpleng lugar na ganito, iba talaga yung sa nararamdaman ko or na nasa nature ako. Kaya nga madalas dito ako pumupunta. Pag may problema ako, pag may nararamdaman ako, o pag nagpapagaling ako, etong kalikasan talaga yung nakakasagot sa lahat ng nararamdaman ko. Napapagaan yung lahat. Yung tunog ng tubig, yung mga huni ng ibon, lahat yan sobrang laking tulong sa pagkatao ko sa tuwing pumupunta ako sa ganitong lugar. Lakad na muna ulit tayo at pupunta tayo dun sa may parting taas
ng Galintuha Falls para yung mga bagong subscribers natin na hindi napanood yung ating lumang video na ginawa dito ay ayun, makita nyo rin yung parting taas na to. At syempre para makapaglibot-libot nga tayo. Ayun, doon tayo pupunta sa may taas na yon. Tapos buti na nga lang ay buo na daw ulit yung tulay papunta doon sa taas na yan. Yeah. Buti na lang ay hindi tayo nadulas. Ayan, dito na tayo dadaan sa bakal na tulay na to. Sana lang ay matibay dahil baka mamaya ay malaglag tayo. Dito tayo pupulutin at syempre nasa bag natin yung mga gamit natin. Baka mamaya ay masira. Tapos yung ating drone ay mabasa din kaya dahan-dahan lang tayo. And sobrang aliwalas talaga nung lugar na to. Fresh na fresh pa talaga itong Galintuha Falls dito sa Alfonso Castañeda. Tapos ayun yung aakyatin natin, medyo matarik lang kaya magdadahan-dahan na lang tayo. Hindi ko alam kung paano ako makapagsalita dito. Kailangan natin na mag-focus dito sa nilalakaran natin. And medyo sumakit yung tagiliran ko. Sana lang ay hindi masyadong malala yung pagsakit niya para mas ma-enjoy natin. Dahan-dahan lang. Ayan, medyo naiba yung mga daanan dito. Dahil nung nakaraan ay medyo malaki-laki pa yung mga bato-bato na yan. Siguro nung nakarang bagyo nga kasi ay medyo nasira. Umapaw siguro yung tubig dito. Ayan, ang ganda ng view dito mula sa taas. Tanaw na tanaw mo, ano? Bungad pa lang to. Tara, maglakad-lakad na tayo. Woo! Ito yung babagsakan natin. Dahan-dahan lang tayo. Sana lang ay hindi tayo madulas. At sana ay hindi dumulas yung ating suot na tsinelas. Tinitingnan-tingnan ko yung paligid eh. Baka mamaya merong ahas na naliligaw eh. Mapano pa tayo, di ba? Ang lamig ng hangin dito. Medyo kinakabahan ako sa park na to kasi malumot. Dahan-dahan na lang tayo. Nararamdaman ko pa yung tahi natin ngayon ay medyo sumasakit dahil siguro sa paglakad natin kanina. Pero all goods lang at kakayanin natin yan. Ganda rin ang pwesto dito. Pwede rin pala maligo dito sa park na to dahil ayan may hagdan. Pero tayo ay pag-isipan ko pa kung maliligo ba tayo dahil sobrang lamig. Baka mamaya kasi maligo tayo tapos sumakit yung ating opera. Kaya pag-isipan pa nating mabuti. Pag nasa ganitong lugar kayo at naglalakad ay mas mainam na tingnan-tingnan nyo yung nilalakaran nyo dahil baka mamaya yung mga ahas dito ay masaktuhan nyo. Ganda ng falls, men! Solid! Ayun, doon tayo pupunta sa park na yon. Konting lakad pa. Kakayanin natin yan. Ayan, malumot yung dinadaanan natin ngayon. Dahan-dahan lang. Iniisip ko yung pabalik eh. Yung papunta ay nakaya na natin eh, pero yung pabalik medyo kinakabahan ako. Ayun, sobrang lapit na natin sa waterfalls. Sobrang ganda talaga ng mga kalikasan, ano? Kaya talagang hindi nakakasawa yung mga pagpunta sa ganitong lugar. Nakakagaan talaga sa pakiramdam. Ayan yung mga natumbang puno nung nakarang bagyo dito sa Alfonso Castañeda. Di ko alam kung makakalapit tayo sa park na yon dahil nga nung dating pumunta tayo dito ay nakapunta tayo doon. Sana lang ay may madaanan tayo kahit papano. Ramdam ko yung hingal eh. Pero ayun kasi ang ganda, di ba? Pag ganyan yung makikita mo eh, kahit na hinihingal at may masakit sa'yo, kahit paano ay gagaan eh. Dahan-dahan lang.
umuupo na lang ako para kahit pa paano pag nadulas tayo ay hindi mataas yung magiging bagsak natin. Sa wakas, konti na lang at makakalapit na tayo dyan sa waterfalls. Siguro doon na lang sa part na kaya natin para hindi rin tayo masyadong mabigla. Kasi nga ay nagpapagaling pa tayo, kaya kailangan ay ingatan natin yung sarili natin. Ang mahalaga lang naman ay nakakapasyal tayo kahit papano. Nakakita tayo ng mga ganito kagagandang lugar, di ba? Simula talaga nung naoperahan ako, naramdaman ko yung hingal dito sa sarili ko. Pero unti-unti, may babalik natin yung lakas natin. Kaya samahan nyo ako sa ginagawa ko na to, na pagpapalakas sa sarili natin. Unti-unti ay babalik din yung sigla natin at yung dating lakas natin. Ayan, dito tayo magpapagaling sa kalikasan. Minsan hindi natin namamalayan na ang kaligayahan ay matagal nang nasa paligid natin. Nasa simpleng bagay lang ito sa ating kalikasan, sa pagdampi ng malamig na hangin, sa tunog ng dumadaloy na tubig, at sa katahimikang hatid ng luntiang kapaligiran. Sa bawat sandaling inilaan natin para pakinggan at pahalagahan ang kalikasan, dito ay natututo tayong makontento. Dahil minsan, ang tunay na kaligayahan ay hindi binibili. Ito ay nararamdaman sa mga simpleng biyayang handog ng ating kalikasan. I wanna go there someday. I know we're going somewhere. Ang sarap sa pakiramdam. Ayun, sobrang lapit na natin dito sa waterfalls, ano? Sobrang ganda talaga pagmasdan yung mga ganitong lugar. At syempre, mapalad tayo dahil nabigyan ulit tayo ng pagkakataon para makapunta sa mga ganito kagagandang lugar. Dahil nga nung nakaraang taon ay marami talagang pagsubok na nangyari sa buhay ko. May mga problema, pero isa lang ang masasabi ko, lahat ng problema at pagsubok na yon, pinilit ko na lampasan. At syempre, hindi mawawala yung pagdadasal natin para kung ano man yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, hindi lang tayo nag-iisa na umaharap sa mga problema natin, di ba? Meron tayong kasamang Panginoon na gagabay sa atin at magtuturo sa atin ng tamang daan para kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, lahat yun ay malulutas natin. Kaya, ayun, sobrang thankful ako dahil nandito na ulit tayo ngayon sa tahanan natin, dito sa kalikasan. Siyempre, gusto ko lang rin magpasalamat sa inyo dahil hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo para suportahan ang Yoma Menyo. Matagal tayong nawala pero ngayong 2026 ay ipapangako ko sa inyo na babawi ako sa inyo. We'll make you believe again. We're one step closer to forever. Ganda. We'll learn how to love again. Promise and I know that I will make you believe again. Never look back, never let go. You gotta live your life, gotta let it go. Ang ganda talaga dito, men.